Ito po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong. No? So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo. No? Mahalaga po ito, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Ito po yung pinaka number 1 na kailangan ng Pilipino, ang kuryente. Bukod sa tubig, pagkain, kuryente ang pinaka-importante. May tubig ka nga, wala ka namang ilaw. Diba? May ilaw ka nga, wala ka namang pagkain. So, mas mahalaga po talaga ang kuryente sa pang-araw-araw nating ginagawa. Unang-una, pag may negosyo ka, kailangan mo ng kuryente. Unang-una, kapag may trabaho ka, kailangan mo ng kuryente. Ngunit, sa aking nabalitaan, no, at according sa video na ito na napapanood ko, mga kaloyalista, hindi lang pala West Philippine Sea or pagmamay-ari ng Pilipinas na isla ang bininta ni Digong, kundi pati pala ang kuryente ng Pilipinas ay pagmamay-ari na ng China. Diyos me, yung marimar mga kababayan. So meron pa akong ipapanood sa inyong video, kayo na lang pong humusga kung totoo ba o hindi ang sinasabi ko. Hindi lang West Philippine Sea ang bininta, kundi pati ang kuryente ng Pilipinas ay pagmamay-ari na ng China at delikado pa ito. Kung makontrol ito ng China, buong Pilipinas shutdown, walang kuryente. Panoorin niyo po ito. Dapat ibalik sa government ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan, niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari, kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP. At dahil sa kanila mga in-check na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa, tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na imbestigahan ang NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa. So yun po mga kababayan, no? So, klarong-klaro naman po, Chinese po ang may-ari na ng kuryente sa Pilipinas. Ang Ang at ang C, 20% and 30%, so halos 50% na po ng kuryente sa Pilipinas ay hawak po ng government ng China. So, klarong-klaro po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong, na talaga pong hindi lang West Philippine Sea, hindi lang mga isla ang binenta, kundi pati na ang kuryente ng Pilipinas. Paano kung bigla itong imanipula ng China at i-shutdown? Kasi nakontrol na nila eh. Pag i-shutdown nila ito, good luck tayong mga Pilipino. At bukod pa dito, mga kababayan, na ayon sa pagsisiyasat at pag-iimbestiga ni Senador Raffy Tulfo, may possibility daw na itong mga kagamitan na ginamit ng China dito sa mga kuryente sa Pilipinas, posibleng pasukan ng virus at makukontrol nila ang system sa ating bansa. Kasi meron silang tinatawag na, may tinatawag sila na virus. Paki-comment nga mga kababayan kung anong tawag doon according sa pananaliksik ni Senador Raffy Tulfo na tinatawag nilang, nakalimutan ko na, wala sa isip ko, na may possibility daw na pag pinasukan nila nito ng virus, no? Ayun, so according nga dito mga kababayan, basta may virus po na tawag nila na kung sakaling ipapasok, no, diyan sa mga equipment sa kuryente na yan. So ito po, para hindi nyo po masabing fake news ako, bukod dyan sa video na yan, ay ito po, balita po ito ng TV5. Ito po, pakinggan nyo po. Pwede ngang makontrol ng China ang power grid ng Pilipinas base sa resulta ng pag-iinspeksyon ng National Security Council sa mga pasilidad ng NGCP. Kaya naman nagkakaisa ang mga senador na dapat nang bawiin na ang 40% share ng China sa kumpanya. Nasa frontline ng balita niya, si Mayan Los Baños.
Kumbinsido ang ilang senador na sa gitna ng agawan ng Pilipinas at China ng ilang teritoryo sa West Philippine Sea, malaking banta sa ating bansa na kabilang ang China sa mga may-ari ng National Grid Corporation of the Philippines. 40% ng NGCP ang hawak ng State Grid Corporation of China. Nandun talaga yung clear and present danger. Dahil nga po, just imagine yung ating national grid ang may control, kung tutusin ay ibang bansa. And just imagine, meron naman tayong alitan ngayon, sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas, na pwede nilang gawan tayo ng kalokohan kung gugustuhin nila. Hindi po madaling sabihin na hindi national security threat na may ibang bansa na state-owned enterprise na may obligasyon mangolekta ng impormasyon o intelligence at ibigay sa kanilang gobyerno sa Beijing tungkol sa ating bansa at maging tungkol sa ating... Narinig nyo naman po mga kababayan. Malaki po national threat po ito. According po kasi sa mga pag-aaral at pag-imbestiga ng mga senador, lalo ngayon ang China at ang Pilipinas may sigalot. May hindi pagkakaintindihan patungkol sa West Philippine Sea dahil din po yan kay Digong. So ngayon, eto na naman, yung kuryente ng Pilipinas hawak at kontrolado ng China. So bakit hindi ito sinasabi ng mga vlogger ng DDS dyan na tayo pala ay kontrol na ng China? Kuryente, sunod nitong kukontrolin nila tubig, sunod nilang kukontrolin dito ang internet. So ano na mangyari sa Pilipinas? Ito na ba yung sinasabi ko palagi na Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China? So matutuluyan na nga ba na magiging probinsya na po talaga tayo ng China? Diyos ko mga kababayan, hindi lang mga isla ang pinabayaan, pinamigay or binenta ng administrasyon ni Shigong kay Xi Jinping, pati ang kuryente ng Pilipinas ay kontrolado at pagmamay-ari na ng China. Naku po. So paano na lang tayo mga Pilipino nito? Paano na lang yung pang-araw-araw natin? So may possibility na kapag kinontrol ng China ang kuryente sa Pilipinas, pwede tayong i-shutdown lahat. 'Di ba? So ito na siguro yung araw or panahon na buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. 'Di ba? Actually, marami pong mga senador niyan nung panahon ni Digong na pinagbawalan at tutol na buksan ang nuclear power plant kasi daw delikado, katulad daw sa Japan na bigla na lang sumabog. Di bali na sigurong masabugan tayo, at least pagmamay-ari ng Pilipinas. Ito mas matindi. Pagmamay-ari ng China ang kuryente ng Pilipinas, paano kung bigla nila itong lakasan? Lahat ng Pinoy mamamatay. Lahat ng Pinoy biglang nag-shutdown. Kasi kontrolado tayo. Bakit? Sa panahon na tayo ay pasukin, pati ang ating mga website, actually ngayon, nahack na nga ng China ang website ng Pilipinas or ng Office of the President. So, pati pa ang kuryente natin, kontrolado nila. So, sino ba ang dapat sisihin nito? Si Digong Nyo. Si Digong Nyo po ang may kasalanan sa lahat. Hindi lang isla, pati pala ang kuryente, hawak na ng China. So, anong reaksyon natin ngayon bilang Pilipino? Dapat lang na manawagan tayo sa kinauukulan na talagang bawiin na yung 40% na pagmamay-ari ng China sa kuryente ng Pilipinas ng NGCP. Ito po, ulitin ko po, panoorin nyo po. Dapat ibalik sa government ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari, kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP. At dahil sa kanila mga in-check na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa. Tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na imbestigahan ang NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa. So yun. Yun naman po mga kababayan. Klarong-klaro po, hindi lang isla,
pati kuryente. China na ang may hawak. Kawawa po talaga ang mga Pilipino. Dapat po tayong kumilos, umaksyon at magtulong-tulong. Huwag nang ibalik sa highest position ang mga demonyo. And I thank you. God first.